would be an insult to the institution kung hindi siya masecure. Ako mo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makapatay sa'yo. Mismong sa... Hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant Arms. Sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin, sir, andyan siya. Para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap doon. Para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Kibuloy, kilala ko na hindi violent na tao. Yung followers niya, masyadong mababay. Alright, good morning. So, Bato de la Rosa, proteksyonan si Kibuloy sa Senado. Alright? Nila yan. So, ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa. Kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CPP, NPA, NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng ACT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta. Ang NTF, LCA, alam ng buong mamayan. The Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Kibuloy in supporting the program ng LTF against communism, against etc. Now, current situation, nagbago, nagbalik ang mga negotiations. Yan pa lang sa pagtulong niya sa NTF-LCAC. Nakita ko ang sinseridad, ang laki talaga ng tulong niya sa ating bayan. Sa huli ay wala ng pasintabi na sinabi ni Asis Monk na kabilang ang buong Bangsamoro sa nabudol ng kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. Anyway, in my personal, mukhang nabudol tayo. Nabudol ang buong Bangsamoro dyan because the chairman has expected na i-recover ni BBM ang bad image na nangyari sa father niya, the late President Ferdinand Marcos Sr.